Have you ever worked so hard for something like your dreams, your business, your passion, only for God to ask you to lay it down? That's exactly what happened to me. I built my digital marketing business from the ground, for the years of work, and then one day, God said, surrender it during the time I am here in the UAE. In this episode, I'll share how that moment of obedience changed everything in my walk with Him and why sometimes letting go is the most powerful step of faith we can take. Hi everyone and welcome to another episode of Even If You Don't Understand, a journey of faith and surrender. My name is Kath and I am your podcast host. So today I want to share with you how I started working on my digital marketing business. So sa mga hindi nakakaalam, I've been working remotely for 5 years na. I started this business during pandemic days. And etong digital marketing business ko, talagang grabe yung heart ko na i-establish tong business ko na to. Nag-start ako from walang clients until fully booked, ganyan. So, ito talaga yung naging source of income ko and na-register ko siya sa BIR. So, it's a really legit business. So, my business is KCD Digital Marketing. So, for 5 years ng buhay ko, parang ito yung one thing na I am so happy to do, na parang pakiramdam ko, this is really me. Creating content, thinking outside the box, getting that content ideas. That's really something that I would say, ako talaga yun. Kung papapiliin mo ko ng trabaho, like, kung magti-teacher ako over marketing, I would really, really choose marketing. Kung papapiliin mo ako mag-flight attendant kesa mag-marketing, pipiliin ko talaga yung marketing. Hindi ko maintindihan. Siguro ganun talaga ako create ni Lord. Gusto ko lagi yung nag-iisip ako. Gusto ko yung marami akong ideas tapos ipapa-execute ko. So, sa field ng marketing, nakakapagod siya in ways na parang nakakaubos siya ng ideas. Alam mo yun yung ganun. Tapos, mag-iisip ka kung ano yung trend, paano mo gagawin yun, paano mo execute lahat. And itong digital marketing ko na to, dumating sa point na may mga team members din ako, ganyan. So, talagang blines din talaga ni Lord yung business ko na to. But last 2023, pumunta na ako ng Dubai. But nung pagpunta ko dito, ang nakita ko lang talaga, alam mo may parang light bulb. Mukha kasi akong pera. So, ilang beses ko na din naman na ulit-ulit yan sa podcast ko that I am driven by money. Working kasi ang laki talaga ng kitaan. Like if you want to experience yung pag-work from home or yung work mo is remote tapos nasa marketing ka. Alam mo, even hindi sa marketing, kapag VA ka or anything or podcast editor or something, alam mo naman talaga na malaki ang kitaan online kasi nga ang client mo nasa US. So iba yung conversion ng money pag nandun ka. But nakakapagod siya. Siyempre, iba yung time zone, ibang tao, iba-ibang tao, iba yung culture, iba yung ganyan, yung makakasalamuha mo kapag ka makipag-work ka sa kanila. Open yung eyes ko sa possibility na, ang laki pala ng kitaan, ganito pala tumakbo yung business. So, naging business-minded talaga ako. Pero I think siguro, college days ko pa lang, or even high school ko, hindi ko alam kung high school, business-minded na ako. Pero I think college days, or even nung nagka-work na ako ng young pro ako, may business, talaga ako, mindset. Parang business-minded na ako. Nagbebenta ako ng mga ukay-ukay. Magaling kasi ako maghanap ng mga damit sa ukay. Nagbebenta ako ng mga earrings, ganyan. Nagbebenta. Hoy, alam nyo ba, dumating pa ako sa point na nagtrabaho, di ba ako sa airport, sa Cebu Pacific. Kasi syempre, hindi naman ganun kalaki yung sahod namin doon. Tsaka, under agency kami doon. So, dumating sa point na parang kulang talaga yung sahod ko. Dumating sa point na nagbenta talaga ako ng Graham Ball sa airport. Sa mga nakakaalala nun, hello sa mga nabentahan ko ng Graham Balls dyan sa airport, sa mga ka-work ko before, even sa mga loaders namin, nagbenta pa ako dati ng Yossi, tsaka mga candies. Kasi syempre nag-Yossi. Tsaka kayo bumili, ganyan. So parang business-minded na talaga ako, tsaka lagi ako nag-iisip na ano pa kayang pwedeng pagkitaan, ano pa yung pwedeng pagkakitaan. So, makati na talaga yung utak ko kung paano ko kikita ng pera. Kaya, mukha talaga akong pera. Kasi business-minded ako. Gusto ko yung idea na mag-iisip ako. Gusto ko yung idea na parang it's all on me na parang mag-iisip. Basta yung gano'n, hindi ko alam kung nagigets nyo. Pero yun, mahilig talaga akong mag-create ng business. Ang dami kong mga nilaunch na mga business. Nagkaroon ako ng business ng Kmart dun sa lugar namin. So, may supplier ako from Manila.
Tapos, ang mahirap lang doon, naging usapang business na to. Sige, para sa mga young entrepreneurs dyan or yung merong heart for business or even marketing, I think this podcast will really speak. Or even sa mga young pros na naghahanap ng work, kung anong work yung mga gusto nyong gawin or ano na yung next step sa buhay nyo, ano ba yung tatahakin yung landas, yung mga ganon. Pero, ang dami kong pinagdaanan. Like my first job, sige, kwentuhan na lang tayo ng paano nag-transition lahat etong paano ako nagkaroon ng digital marketing business. So my first job na makukonsider ko kasi nagkaroon din ako ng nagkaroon ako ng mga other jobs, ganyan. So ang first job ko talaga na i-consider ko is sa Sebpac. So tumagal ako doon ng almost 3 years. Magti 3 years. Hindi ko na matandaan. Pero yun yung makukonsider kong first job ko. Doon ako talaga natuto na maging malakas yung loob sa buhay. Grabe talaga yun. Parang syempre imaginein mo canceled flights. Tapos ikaw yung haharap sa mga galit na pasahero. Syempre maiintindihan naman natin kasi meron silang mga connecting flights and all na mamimiss. Pero hindi naman din talaga namin ginusto mag-cancel flights. Hindi naman gustong i-cancel. But imaginein mo yung stress na aabutin namin na parang mumurahin ka, liliitin yung pagkatao mo na mumurahin ka talaga, parang iduduro-duro ka pa. Alam mo minsan kasi may pagkamaldita din talaga. May pagkamaldita din talaga ako. Pag may mga pasaherong ganon na kung makaasta, akala mo binili ka nila. Minsan talaga hindi ko mapigilang hindi maglumaban, ganyan. Kasi parang, minsan kasi parang may days din talaga na parang hayaan mo na lang sila maliitin yung pagkatao mo. Pero dun talaga ako naging matibay. Dun talaga ako naging confident sa sarili ko. Dun ako naging confident humarap, kausapin lahat ng uri ng pasahero. Dun ako naging matatag emotionally. Kasi yung training namin dun, shout out Mamu and Ma'am Con, Sir Mike, Sir Mark, na-miss ko yung airport days ko. Grabe yun. Iba yung training namin dun, ha. Yung training talaga namin dun, as in, patay kung patay ka. Wala kang karapatang may ma-delay ka na flight. Talagang dapat lagi kang focused. Dapat lagi kang competitive. Dapat lagi kang, alam mo yun, hindi ko maintindihan. Pero kasi, magagaling talaga yung mga, nung time namin, ha, magagaling talaga yung mga agents namin. Talagang, isabak mo kami sa, parang, ano naman. Pero Ma'am Joy, Ma'am Ja, makaka-testify naman kayo na maayos akong empleyado, 'di ba? Napaka-responsible ko. Masasabi ko talagang naging maayos akong empleyado nung mga panahon na 'yon kasi nga syempre naging one of the best customer service agent, 'di ba? 2 taon 'yun. Ang yabang na. So, wag na tayo pumunta sa ganung part na nagyayabang tayo ng anything. But, yun nga, sa Sebpac talaga ako naging matatag yung loob, yung lahat decision making. Kasi doon, guys, hahayaan ka ng company namin to stand as a leader of the team. So, syempre may shifting yon. So, sa shift nyo, bibigyan ka talaga ng chance to grow na take it na as if you're the leader. Minsan, sa sobrang, hindi naman talaga ako, meron akong isang scenario na nakakatawa. Alam nyo kasi, hindi ako yung nakabantay sa gate. May gate agents kami, so sila yung nagpapaboard, ganyan. Tapos ako, luggage unit ako. So parang doon ako sa mga missing baggage. Pero naiinis ako kasi delayed yung flight nun. Tapos may isang foreigner na galit kasi nagugutom na daw siya, dapat ipaboard na sila, ganyan. Hindi pa nga pwede magboard. Tapos inaaway nila yung gate agent, as in nagwawala na sila sa harap. Tapos sabi niya, where's your manager? Ako nakikinig lang. Lapitan ko, I am the manager. Oh my God, those days, nakakamiss. Sabi ko, I am the manager, ganyan. Talagang, alam mo yung parang wala naman ako dapat ng papel doon sa pangyayari nila. Sadyang ayoko lang na marinig yung mga co-workers ko na ginaganon-ganon nila. So sa akin napunta yung stress. Alam mo, sa sobrang inis ko sa kanya, after ng duty namin, kumain kami ng mang inasal. Or hindi ko alam kung sa mang inasal ba yun, basta kumain kami only rice, tsaka chicken. Kasi parang grabe yung inis ko, hindi ko mailabas sa kanya kasi syempre wala akong karapatang labanan siya ng kung anong masakit na words na sinabi niya. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya yon. So lahat ng inis ko, nilabas ko habang kumakain. Kaya pakiramdam ko haggard na haggard talaga ako sa Sebpac. Kasi lahat ng stress ko sa mga pasahero,
Pero yun, that's my first job. Doon ko na experience na magbenta ng yosi, doon ko na experience nagbenta ng Graham balls. As in, doon ako naging matipid. Ay, hindi ako naging matipid doon. Alam mo, thankful ako dyan. Shout out sa'yo, Sir Mark. Hindi ako financial aware dati na dapat pala may ipon, dapat pala may emergency fund. Hindi ko talaga yun siya alam dati. So, nung first job ko na, syempre first job ko, wala naman akong friends na nagtuturo sa akin dati kung ano ba yung tama. So, nung first job ko na yun, narinig ni Sir Mike na parang nanghihingi pa ako ng pera sa nanay ko, knowing nagtatrabaho na ako. Kasi nga short ako, ganyan. Sabi niya, Lay, dapat marunong ka na mag-ipon kasi gantong taon ka na, ganyan-ganyan. Nung una parang na-offend ako na parang bakit pinapakaalaman niya pati yung paggastos ko ng pera. Until na-realize ko, oo nga no, tama siya na parang dapat may ipon na ako sa ganitong edad. Dahil doon ako nag-start na magkaroon ng ipon. Doon ako, alam mo ang layo na ng podcast ko na to, pero gusto ko lang magchika sa inyo para maintindihan nyo kung ano yung naging journey ko sa paghahanap ng, alam mo yun, para maging ako. And then, ayun na nga, di ba yun yung first job ko. Talagang madiskarte na ako sa buhay. Ang second job ko, yung naging life coach ako sa Life College. So, it's really humbling naman for me to go to that job kasi ito yung part sa akin na in-stretch talaga ng Lord yung heart ko sa mga bata. And then, nag-pandemic, walang school, tapos may sahod kami, pero may part-time kasi ako. Nung nagtatrabaho ako sa school na yun, meron akong part-time job. Yung part-time job ko, nagso-social media manager na ako, pero low-key social media manager. Actually, that time, hindi ko pa alam na trabaho pala talaga yung social media manager. Hindi ko alam na nag-i-exist pala yung ganong trabaho. Kasi syempre, nasa Palawan lang naman ako. So, hindi ko alam na merong ganong world pala na parang pwede kang magpipicture ka lang, ika-caption mo lang, so pwede nang ganyan. Medyo maarte ako sa Instagram ko. Medyo maarte ako sa mga pictures, ganyan. So, medyo gusto ko yung aesthetic talaga. Siguro sa personality ko na yun, yung gusto ko maganda, yung feed, ganyan. So, meron akong isang friend, ka-churchmate ko siya. Tapos, nag-work siya sa isang business na to. Tapos, sa business na to, nakikita ko yung mga post niya sa Facebook. Tapos, naiinis ako kasi sabi ko, bakit ang pangit? Alam mo, one time sinabihan ko siya, alam mo, ang pangit ng mga ano mo. Bayaran niyo kaya ako, ganyan. Ako magpipicture, ako magaganyan. Tapos, pinopost niya sa boss niya. Alam mo yun, tapos miniting ako nung may-ari. Tapos, ang unang bayad lang sa akin, I think 1.5. Oo, 1.5 lang yun. Oo, 1.5 lang yun. Pero sige, kinuha ako kasi syempre 1.5 na rin yun. No? Ang liit-liit lang din. Hindi naman ganun kalaki yung sahod ko nun sa school. Tapos kinuha ko yun 1.5. So, additional income na yun. Tapos, na-realize ko, dinagdagan pa ako nila ng isa pang job. Kasi yung company na yun, ang daming talaga nilang business. So, isang business nila, pinahandle ulit nila sa akin. Tapos, 1.5 ulit yun. So, parang, 3,000 na. Ganyan. Tapos, doon nag-open yung eyes ko na meron pala talagang social media manager. Kasi kaka-search ko, kaka-YouTube ko, kaka-ganun ko ng mga ganyan. Yung inaral ko na siya, na-realize ko, meron pala talagang work ng social media manager. And I feel like I belong dun sa ganung part. Tapos, di nag-pandemic. Nung nag-pandemic na, nag-close na din yung, naging parang, na din yung business. Siyempre, naging mahina yung business, nag-close. So, medyo nag-stop kami. Hindi naman nag-stop, pero parang, nag-stop din sila sa akin. Pero nung pandemic na yun, grateful ako kung meron akong isang papasalamatan. It's really the owner of that milk tea shop. Ayoko kasing i-name siya, pero alam niya kung sino siya. Until now, nag-work kami together and she is one of my favorite client. Napakabait, napakayaman, napakaganda, pero napaka-humble at napakabait. Hindi ko alam kung naririnig itong podcast ko, but sana mapakinig niya. Pero siya yung nagbigay sa akin, during pandemic, siya yung nagbigay sa akin ng link ng watch ko daw itong academy na to. Parang nagkaroon ng free course about social media manager, yung mga strategies, ganyan, kung ano yung gagawin, ano yung ganyan. So, inaral ko. Nung inaral ko yun, doon na nag-start mag-open yung opportunity for me na makapasok sa marketing, sa digital marketing world. Tapos, nung naaral ko yun siya, naghanap na ako ng mga clients. So, to those people who are asking saan ako nakakakuha ng clients, please go sa onlinejobs.ph kasi yun talaga doon lang talaga yung platform ko na nakakuha ako ng client. My first ever client na nagtiwala sa akin paid for 30,000 pesos. Sabi ko, ha?
posible pala yun. Possible pala yun. At saka wala akong experience nun, ha. Wala akong experience. Pero grabe yung panalangin ko na, Lord, bigyan mo lang ako ng breakthrough dito. Bigyan mo lang talaga. As in, dati hindi pa ako marunong gumamit ng Google Sheet. Ang dami kong hindi alam dati. As in, inaral ko lang talaga siya lahat. Inaral ko lahat siya. Pati yung paggamit sa Canva. Ang pangit pa ng mga designs ko. Pero, grabe yung favor sa akin ng God. So, that's my first client. Hanggang nagsunod na na-realize ko, oh, so this is how to navigate the life in digital marketing na kaya mo palang kumita ng XXX amount of money with the freedom to work, ganyan. So, because of that, nagkaroon ako ng mga other businesses. So, nagkaroon ako ng Kmart business, nagkaroon ako ng supplier from Manila. So, na-mention ko na to earlier. But, ang problema naman dun sa Kmart business ko, hindi ko siya natutukan. So, hindi ko anong tawag dito, na tingnan kung ano yung mga products na pa-expired na, hindi ko nakita kung ano yung mga dapat na ma-dispose na, ano yung mabenta, kasi nga hindi ako nakafocus. Though hindi ako nalugi doon kasi nabawi ko yung puhunan ko, tas kumita pa ako. But at the same time, sana kaya pa siyang pagandahin, sana kaya ko pang kumita. Pero dahil nga ang focus ko din, syempre, mas malaki yung kitaan dito sa digital marketing, doon ako talaga nakafocus. So, yung business ko na yun, talagang nag-close na lang siya. Ganyan. So, parang sabi ko, okay, close. Tapos, nag-resto bar din kami. So, ang dami ko na business, may kandila din sana kaming gagawin. Ang dami ko sa talagang idea about business. Pero yun nga, lahat ng idea ko ng business, hindi talaga siya na-push kasi hindi ko talaga siya mafokusan. Kasi ang pinaka-focus ko talaga is my digital marketing. So, nakwento ko na sa inyo yung history ng buong trabaho ko, but the title of this episode is, I gave up my digital marketing business when God said surrender. So, nandito na ako sa UAE. Wait, naputol ko ata yung kwento ko. Nung 2023 na pumunta ako dito, nakita ko talaga yung magandang opportunity for me here to work as a digital marketer. Alam mo kung bakit? Ang daming mga business dito na sobrang yayaman nila and pwede kong i-offer yung service ko na pwede ako mag-content sa kanila, gagawin ko silang content and this is ito yung bayaran nyo, tapos pwede ako mag-run ng ads sa kanila. Yung ang daming opportunity talaga dito sa Dubai na pwede kang kumita ng malaking pera. So, nung nandito na ako sa Dubai at na-process na yung visa ko, talagang inupuan ko to na sabi ko, hindi. So, sabi ko, Lord, kung hindi mo ibibigay sa akin to, di ba, pinakwit niya na sa akin yung isang job. So, makaka-focus na ako sa business ko. Alam mo yun talaga, makaka-focus na ako sa business ko. The middle of it, inaral ko talaga ano yung mga services ko, ano yung gagawin ko. So, nakita ko talaga, full blast marketing ang gagawin ko dito. So, pwede akong mag-outsource from the Philippines na pwedeng gagawa ng website nila, design ng website, even kung gusto nila ng podcast, meron akong mga friends sa Philippines na gumagawa nun. And talagang plinano ko kung paano ko execute yung business ko dito. And meron akong name for that. Ang pangalan ng project ko na to is the Genesis Project. Kung makikita nyo yung effort na nilagay ko talaga dito sa business ko na to, grabe talaga for me to get more monies and clients during the time na I'm trying to earn money here, na talagang akala ko talaga na i-establish ko yung business ko dito na digital marketing, which is the Genesis Project. Until nag-create na ako ng contents, nagplano na ako ng strategy, paano ako makakuha ng mga new clients and all ganyan. Until one time, nagkakaroon na ako ng feeling na parang this is not aligned anymore. Itong digital marketing ko, itong KCD na to, hindi na siya align sa akin. And I feel like kahit anong try ko na mag-show up, anong try ko mag-create ng content, mag-reach out, walang nangyayari. And I feel like it's no longer me. And I believe during my mga devotional time ko with the Lord, or as I spend more time with God, ni-reveal sa akin ng Panginoon, ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo sa akin yung Genesis Project, ibigay mo sa akin yung KCD. Nung una parang, bakit? Parang hindi na naman nagme-make sense. Kasi alam nyo talaga, everything sa Panginoon hindi talaga magme-make sense. Hindi talaga magme-make sense ang lahat ng bagay. When we follow God, when we obey God, hindi talaga magme-make sense yung lahat ng bagay. And during the time na inasa akin ng Lord, isurrender ko sa Kanya yung digital marketing ko. Una, nagre-resist talaga ako eh. And then, sabi ko, sige Lord, kasi the more that prolong ko yung disobedience, the more na ipoprolong ko yung hindi pag-obey sa Kanya, na ibigay ko sa Kanya yung digital marketing business ko, the more that mapapagod lang ako unang-una gumawa ng content, mapapagod lang ako na mag-show up, mapapagod lang ako mag-reach out sa mga clients kasi hindi talaga time for me to
be on this digital marketing world yet. So, ang gusto ko lang sabihin dito na realization ka na. Totoo yung word ni Lord that He will order your step. Sabi niya nga sa salita niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. You feel like sa mga podcast ko na to, pakiramdam niyo parang lahat ng meron ako na hinahawakan ko talaga ng so dear, hinihingi talaga ni Lord sa akin. And I believe kinukuha ng God yung mga bagay na so close sa puso ko, not because madamot siyang God. It's just because kailangan lang i-purify ni Lord yung laman ng puso ko, and para makita ko na parang even if yung pinaka dreams mo, even if yung business mo, hihingiin yan talaga ni Lord and you will offer it to Him. And nandun ako sa point talaga na, sige Lord, kunin mo na tong business na to. Sige Lord, di ko na i-focus yung KCD Digital Marketing. And I realized no matter how hard you try to work out yung business na yan o yung trabaho na yan, kapag hindi na timing for you, or time mo na mag-transition, or time mo na merong change na gawin dyan sa business mo, kahit anong try mong gawin yung strategy na ginawa mo before, hindi na siya mag-work kasi hindi niya na timing. So, we have to be very discerning about God's timing. Pero ang pinapoint ko dito, even if God will ask you to surrender yung business mo, even God will ask you to surrender yung pinaka-close sa puso mo, do it. Even if until now hindi mo maintindihan bakit, pero everything will make sense. I believe everything will make sense. And I am praying that at the end of this season 1 of my podcast, we will see the hand of God move towards everything. Na parang, kaya pala kinuha ni Lord yung reason, kaya pala pinag-give up ni Lord yung reason, na even yung KCD Digital Marketing ko, pinasurrender ni Lord sa kanya. Because yung account ko na KCD Digital Marketing, nag-transition siya into something new account, which is, I will talk about that on my next podcast episode. But, yun guys. And, as you can see, this is my background. Ito lagi yung setup ko during the podcast episode. Pero for my next episode, magbabago na ang magiging setup ko. Because this will be my last podcast episode dito sa bahay na to and then sa background na to. It's a bittersweet moment to really live this place and this everything na to, kasi it becomes my comfort zone doing my podcast. Parang alam ko na yung angulo na gagawin ko. But I believe my next podcast episode, as I will record it, it will be on my next house sa Dubai. So, let's see how the hand of God will move from that. But I am having some big faith that God is moving something na parang ipapakita niya sa atin that once you surrender everything into His hand, na pag binigay mo yung pangarap mo, pag binigay mo yung business mo, pag binigay mo yung finances mo sa Panginoon, hindi siya papayag na hindi yun ibalik sa'yo times 2, times 3, times 4, more than. Kaya nga ang prayer ko sa Panginoon, Lord, sinurrender ko na po sa'yo lahat. Binigay ko na sa'yo lahat. Now, Lord, surprise me. Surprise me, Lord, kung ano yung inihanda mo for me, na talagang maa-amaze ako at masasabi kong, ikaw lang talaga, Lord, ang may kakakayahan na mag-open ng ganitong door. Ikaw lang talaga, Lord, ang may kakayahan na magbigay sa akin ng ganitong amount ng salary, ng ganitong bahay, ng ganito. So, if you're in a season that you feel like God is asking you to give up your dreams, or even this season inaasa yun ni Lord na ibigay yung business mo, ipagkatiwala mo kay Lord yung business mo, I believe meron siyang nilulutong plano for you na talagang maa-amaze ka. Kasi if I will look back sa lahat ng ginawa kong businesses, sa lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng naging work ko before, nagamit ko siya sa kung ano yung work na gusto ko ngayon. And I believe hindi papayag ang Panginoon na hindi rin tayo i-bless once we surrender everything sa Kanya. Kasi it's like pruning season na tinatanggal ni Lord yung lahat. Pero let's just wait how God will turn out my situation that will give glory to His name, na makikita natin na kaya pala hindi inalaw ni Lord si Kat mag-settle for this business lang. Hindi pala inalaw ni Lord si Kat na i-pursue yung KCD Digital Marketing niya kasi may mas maganda siyang trabahong inilaan para kay Kat na mas malaki pa yung kikitain niya as ma-enjoy niya, as mas mag-grow siya. So I'm looking forward to tell you that story in God's perfect time. But
if happen na umabot ka hanggang dulo ng podcast ko, please do tag me on my Instagram story. So, that account na Created with God, yan yung business account ko dati, the KCD Creatives. But I also created my KCD Creatives kasi I believe hindi mamamatay yung KCD Creatives ko. It will continue to grow. But during this time, pause muna siya. But I believe God will do something for it. But please tag me, follow me on my TikTok, and yun. Please do follow me here in my podcast or my Spotify account and follow me on my YouTube. Thank you guys and have a great day. God bless you.